Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alex. Ang kwentong ito ay karanasan ng aking ama na si Tatay Gregorio. Nangyari ito, dekada 80. 18 taon si Tatay at kapanahunan ng kanyang paghahanap ng magiging kasintahan. Ibig sabihin nito ay kung saan saang sayawan, piyesta, kainan, pagsasalo sa iba't ibang barangay. Dumadayo itong si Tatay Gregorio. At dahil dito, syempre, shortcut dito, shortcut doon. Sa iba't ibang parte ng gubat, maging sa ilog at sapa. Sa dinami-dami ng napuntahan niyang mga kasiyahan, dito ay nakilala ni Tatay Gregorio. Hindi ang kanyang mapapangasawa o nobya, kundi si Amil. Si Amil ay ganun din ang ginagawa. Binata, punta rito, punta roon sa mga baryo-baryo para makahanap ng mapapangasawa pero katulad ni Tatay Gregorio, bigo din ito. Kaya nga sila nagkakakilala ay dahil sa madalas silang magkita hanggang sa madalas na silang mag-usap nun. Nagkakainuman, pagkatapos ng kasiyahan. At dahil sa magkatabing barangay lamang naman ang tirahan nila ay madalas din silang sabay umuwi, lalo na sa mga gubat-gubat na daan. Pero paminsan-minsan naman ay hindi sila nagkikita. Isang partikular na sayawan noon, muling nagkita si Gregorio at Amil pero sa pagkakataon na ito, nakita ni Gregorio na may kasama si Amil na isang magandang dalaga. "Hoy, Amil! Mukhang nakahanap ka na. Kaya pala, matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Pakilala mo naman ako." "Hoy, Goryo! Mandiri ka nga. Ito nga pala si Emilia, ate ko." Nagulat si Tatay at nahiya siyempre. Ayon kay Amil, naroroon kasi ang ibang mga kaanak nila sa may baryo na yon. Kaya naman nandun din si Emilia. At isa pa, naroroon palagi si Emilia dahil siya ang pinagbabantay sa kanyang tiyahin na may sakit pero pumanaw na ito noong nakaraang linggo lang. At kakalibing pa lamang nito bago magsimula ang piyestahan. Maganda si Emilia ayon kay Tatay pero alam ni Tatay kung kailan hindi siya type ng babae. Dahil sa hindi ito tumitingin sa kanya. At tila pagod ito at puyat sa kung anuman ang ginagawa. Gayunpaman, nagsimula ng mag-inuman si Tatay at si Amil kasama ng iba nilang mga kabarkada. Hanggang sa unti-unti nang nagsiuwian ang iba pa nilang mga kasama. At ng mga pasado alauna na ay saka nagtanong si Tatay na, "Uy, Amil, anong oras tayo uuwi? Maaga pa ako mamaya eh." Nagulat naman si Tatay sa sagot ni Amil nun. "Dito ako matutulog, Goryo. Diba dito yung mga kamag-anak ko? Kung gusto mo din, dito ka na rin magpaumaga. Wala ka ng kasabayan eh." "Sana naman sinabi mo kaagad nang sumabay na ako sa iba, Amil. Ito naman oh." Dahil ayaw din ni Tatay na doon malagi sa kadahilan ng baka magtuloy-tuloy siya ng tulog at papagalitan siya ng kanyang ama kapag tinanghali siya ng gising. Nagpa siya na itong magpaalam sa kaibigan. Lumabas si Goryo sa barangay at gaya ng nakagawian, kailangan niyang mag-shortcut. Tumawid sa sapa at kapunuan, mga niyugan, para mabilis na makarating sa barangay nila. Nung bago pa man makatawid si Tatay sa sapa nun, nakarinig umano siya ng tila ba merong nahihirapang boses ng isang babae. Kasabay nun ay ang tunog ng yabag na tumatakbo sa kabilang gilid ng sapa. Dinig niya kasi ang tunog ng tubig at bigat ng yabag nun. Sinundan ito ni Tatay at naabutan niya ang paika-ikang babaeng tumatakbo papasok ng kakahuyan. Sa pag-aakalang nasa panganib ang babae ay sinundan niya ito. Hirap na hirap ang babae
Paikot-ikot ang tingin ni tatay sa paligid dahil baka mamaya may mga sumusunod sa kanya o sa babae na yon at mapahamak silang dalawa. Marami pa naman ding mga usap-usapan na mga tulisan na nangre-rape ng mga kababaihan nun. Pero nang makasigurado si tatay na walang kung sino man ang humahabol sa babae na ito, sumigaw siya. Miss! Miss! Anong problema? Tutulungan kita. Anong problema? Huminto saglit ang babae. Pero hindi ito humarap kay tatay. Nung lumapit palalo si tatay ay bigla ulit tumakbo ang babae, papalayo sa kanya. Na tila takot na takot kay tatay nun. Patuloy pa rin ang sigaw ni tatay na huwag mag-alala ang babae. Hindi siya masamang tao. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang natumba ang babaeng ito. Padapa itong bumagsak sa may damuhan. Siya namang binilisan ni tatay ang paglapit dito pero bago pa man tuluyang makadikit ang aking ama sa kanya, bigla na lamang lumutang ang katawan nito. Napatigil si tatay, napatulala, at nang humarap ang babae ay halos panawan ng pagkalalaki ang aking ama. Nang makita ang itsura nito, ang tila sobrang itim nitong kulay na naglalangis, ang namumula nitong mga mata at makapal na buhok. Lumulutang ito sa ere at humihiyaw. Ang tatay kong kanina na hinahabol ang babaeng ito, ay siya namang hinahabol ngayon ng nilalang na yon. Sigaw ng sigaw si tatay na, "Maligno! Maligno! Tulungan niyo ako." Binagtas ni tatay ang daan kung saan may mga sangasangang mga puno sa kagustuhang maitago ang sarili sa lumulutang na babae. At nang tuluyan na siyang makarating sa sapa, tila ba naguluhan si tatay dahil hindi na niya mahanap ang tawiran doon. Kaya ang ginawa ng aking ama ay bumalik sa daanan para makabalik doon sa pinanggalingang barangay. Nang nakalagpas na sila sa sapa, ay doon na lalong bumilis ang lumulutang na babae. Ang buong akala nga ni tatay noon ay katapusan na niya. Nang ilang hakbang na lamang ang pagitan niya sa babaeng lumulutang na yon. Kaya naman noong malapit na ito ay walang nagawa si tatay kundi umupo na lamang sa lupa. Nagmamakaawa sa nilalang na nakalutang na tila isang bangungot ang itsura. Pero walang ano-ano. May humarang sa kanya. Nakatalikod ito. Sigaw ng sigaw at duro ng duro lamang sa babae na yon. Pinapauwi niya ito. "Umuwi ka na! Kaibigan ko to! Hayop ka! Halimaw ka!" Sambit niya, na hindi kalaunan ay nakilala ito ni tatay, na walang iba, kundi si Amil. Agad bumangon si tatay at sinabihan si Amil na tumakbo na sila dahil baka kung ano pang gawin sa kanila ng nilalang. Pero sabi ni Amil, huwag umanong mag-alala. Hindi daw siya gagalawin ng nilalang na yon. Matagal silang nagkatitigan hanggang isang sigaw lamang ang narinig niya mula sa nilalang na nakalutang at bumagsak ito sa lupa noon. Pagkabagsak niya, naging isa itong itim na pusa at tumakbong papalayo sa kanila. Dali-dali namang bumangon si tatay. Sinabihan siya ni Amil na sumama sa kanya pabalik sa may barangay kung saan siya galing at sa umaga na lamang umuwi. Pero bukod kasi sa aswang, takot din si tatay kay lolo. Sabi pa nga ni tatay noon ay si Amil na lamang ang sumama sa kanya at bumukas na lamang nung umuwi pero hindi pwede. Marami pa umanong mahalagang gagawin si Amil na hindi niya pwedeng iwan. Dahil mas nangibabaw ang takot ni tatay kay lolo,
ay nagdesisyon ito na muling baybayin ang daan pauwi. Hindi umano alam ni tatay kung bakit. Naisip niya pa rin na doon tumawid sa may sapa pero yun ang ginawa niya. Pero bago pa man siya tuluyang makalayo kay Amil ay meron itong inabot. Isang tansong patalim na ayon sa kanya, kapag umano muling humarap ang nilalang sa kanya at lumutang nun, iwas-iwas niya sa likuran niya ang tansong patalim. At kapag natamaan niya ito pero hindi napuruhan, ay sugatan niya ito ng malalim sa paa. At kapag hindi na ito nakatakbo o makalipad, undayan na niya ito ng saksak at tumakbo. Pakiusap pa ni Amil. Kahit anong mangyari, Goryo, huwag mo na siyang buhayin na. Siguraduhin mong mamamatay siya. Tumango na lamang si tatay. Natatakot man at wala man sa isip niya na mangyayaring ang mahahabol siya ulit ay nangako ito. Saka na naghiwalay ang dalawa. Tumakbo na si Amil pabalik sa barangay samantalang si tatay ay sumuong ulit sa may kapunuan para makatawid nun. Kahit sa naranasan ay mas nanaig pa rin ang kagustuhan nitong makauwi. Ganun katakot ang mga anak sa mga magulang nun. Pero hindi binitawan ni tatay ang patalim sa kanyang mga kamay. Hawak-hawak niya ito habang patuloy na naglalakad pabalik sa pinanggalingan niya. May mga naririnig siyang mga kaluskusan. Anino na paroon at parito. Pero binaliwala niya ito. Baka kasi pag sinundan niya na naman ito ay baka kung ano na naman ang makita niya. Kumakanta na lamang siya noon ng kantang pangsimbahan. Hanggang sa makarating na siya sa sapa. Patuloy pa rin ang naririnig niyang mga yabag at hinihingal na tila ba may sumusunod sa kanya. Nang makarating siya sa may gilid ng sapa, ay dali-dali na siyang tumawid. May parte kasi ng sapa noon na mababaw na talagang daanan ng mga tao. Malalaman mo ito gawa ng merong lubid sa magkabilang dulo ng sapa na yon. Hahawak ka lang sa dulo. Nung nasa may bandang kalagitnaan na si tatay, laking gulat niya nang may marinig siyang umaangil sa may bandang likuran niya. Sa sobrang gulat ni tatay dahil sobrang lapit na nito sa kanya, bigla niyang iwinasiwas ang patalim pero hindi niya ito tinamaan. Pero nakita niya sa likuran niya ang nilalang na humahabol sa kanya noon. Nakalutang pa rin ito. Ang ginawa ni tatay ay tumakbo ito patawid ng sapa. At nang makarating siya sa bandang unahan ay pumailalim ito sa tubigan, na kunwari ay malalim ang tubig. Pero nang bigla niyang lingunin muli ang babae ay palapit ito sa kanya. Literal na una ang ulong pababa sa kanyang kinauupuan, na tila dadagitin siya nito. Pero napalubog at napaiwas si tatay sa tubigan. At nang lumagpas ng konti ang nilalang ay inindahan ito ng aking ama ng saksak. Tinamaan at napuruhan ni tatay ang bandang sakong nito. Dahilan para tuluyan itong bumagsak sa tubig. Dali-dali namang tumayo si tatay pero mabilis ding nakatayo ang nilalang at bagamat iika-ika ito, ay tinalunan at sinampahan nito ang aking ama. Pero bago pa man niya bagsakan si tatay ay naiwas-iwas ulit ni tatay ang patalim. Tinamaan niya naman ito sa braso nun. Ramdam ni tatay ang pagbaon ng patalim sa braso niya. Humihiyaw ang nilalang na sobrang nasasaktan pero patuloy pa rin ito. Walang tigil na nakipagbuno kay tatay. Inaabot nito ang lieg ni tatay pero sinisipa siya ni tatay para hindi makalapit. Noong nakabuelo si tatay ay akma na sana itong tatayo habang sinisigawan ng nilalang na tama na. Ayaw niyang pumatay. Pero patuloy na lumapit ang nilalang. Bagamat natamaan niya ito ng ilang beses ay
nahirapan pa rin siya na patamaan ulit ito ng hindi napupuruan. Hindi siya tinitigilan ng nilalang, kaya wala nang magawa si tatay noon kundi ang puruhan ng babaeng ito. Pero hindi niya ito matamaan. Kahit na anong gawin niyang pagsaksak, natatamaan niya lamang ang mga braso at paa pero hindi niya direktang matamaan ang katawan nito kahit nakikita niyang bumabaon o dumadaplis naman sa katawan niya. Pagod na si tatay dahil ayaw siyang tantanan ng nilalang. Halos nawala na rin ang pagkalasing niya. Sinubukan niyang sumigaw. Tinawag ang pangalan ni Amil kung sakali mang nandun pa ang kaibigan. At habang tinatawag ang kaibigan, ay doon niya naalala ang lahat, Sir Seth. Ang sinabi ni Amil. Kaya naman kahit nakaharap na niya ang nilalang, wala siyang pagdadalawang isip na isinaksak ng buong lakas sa likuran niya ang patalim na yon. Nakaramdam siya na merong bumaon sa bandang likuran niya kahit kaharap niya ang babae. Pero napahinto ang babae. Pagkatapos ay bigla silang nagpagulong-gulong sa tubigan. Hanggang sa nung muli siyang bumangon, naramdaman niyang nakatarak na sa dibdib ng babae ang patalim. Naghuhumiyaw ang nilalang pero hindi tinanggal ni tatay ang patalim sa dibdib nito. Hanggang sa isang malakas na tadyak ang naramdaman ni tatay na tumama sa sikmura niya, na siyang rason kung bakit siya tumalsik palayo. Bumangon ang nilalang. Pinilit nito na tanggalin ang patalim sa dibdib niya pero tila ba pasong-paso ito sa paghawak ng patalim na yon. Naghuhumiyaw ito na tila sakit na sakit. Tumakbo pa palayo gamit ang mga paa at kamay na parang asong nababaliw. Ilang segundong natulala si tatay. Nakatitig lamang ito habang unti-unting nawala sa kawalan ng babae. Kung hindi pa biglang bumugso ang lakas ng hangin, ay hindi naramdaman ni tatay ang lamig at nagising mula sa pagkatulala. Dito na siya tumayo, bumalik sa lubid at madali ang tumakbo pa uwi. Wala umanong tulog si tatay noon hanggang mag-umaga kahit na masama ang pakiramdam at halos lalagnatin na, ay tumuloy pa rin ito sa pupunta nila ng kanilang ama. Kinahapunan pagka-uwi nila, nabalitaan nila mula sa kanilang kabarangay ang natagpuang bangkay ng isang dalaga. Dun sa may bandang sapa. At nanlaki ang mga mata ni tatay nang malamang ang bangkay ay si Emilia, kapatid ni Amil. Unang naisip ni tatay noon na baka nabiktima ito ng aswang na nakasagupa niya sa sapa pero nang marinig niya ang dahilan ng pagkamatay, halos mga tugang tuhod niya. May saksak ng tansong kutsilyo sa dibdib ang babae, habang ang mga kamay, paa, at yung tama ng saksak sa dibdib ay parang may mga paso o sunog sa parte na yon. Lumakas ang kabog ng dibdib ni tatay. Hindi kaya si Emilia ang aswang na nasaksak niya noong nakaraang gabi? Lalo umanong tumaas ang sinat ni tatay nun. Suka siya ng suka. Takot na takot siyang sabihin kay tatay ang lahat. Una talagang naisip ni tatay noon ay yung baka lasing lamang siya tapos napagkamalan niyang aswang si Emilia. Ilang araw na nagkulong si tatay sa bahay at tulala. Akala nga nila lolo noon ay nababaliw na ito. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo si tatay sa labas, nagulat siya nang makita si Amil na papalapit. Akala niya ay huhulihin na siya noon. Maluha-luha na siya habang papasok si Amil sa bakuran nila. Humingi ng tawad si tatay pero tinapik siya ni Amil at sinabing, "Salamat, Goryo. Natapos na rin ang paghihirap ni ate."
Si Emilia ay bagong salin ang pagiging aswang na nasalo niya sa kanyang tiyahin. Kung naaalala nyo, kakamatay pa lamang ng tiyahin nila Emilia at Jamil na siyang aswang sa angkan nila. Ang tiyahin niya ang pinakamatanda sa magkakapatid na sumalo sa pagiging aswang ng kanilang lola at ilang taong ininda ang sumpa na yon. At nang magkasakit ito, dahil si Emilia ang pinakamatanda sa susunod na henerasyon at hindi nakapag-asawa o nagkaanak man lamang ang tiyahin niya na ito, ay siya ang sumalo ng sumpang yon. Bagamat tanggap ni Emilia ang kapalaran, ay kabilin-bilinan nito kay Emil na kapag nag-anyong aswang siya, patayin siya sa kahit na anong paraan. Maraming beses na sinubukan ni Emil na patayin ng kapatid. Ilang beses niya itong sinundan at ilang beses din siyang nagkaroon ng pagkakataon na itarak dito ang punyal. Pero hindi niya magawa. Sa kadahilan ng kahit na nagbabago ng anyo itong si Emilia, ay hindi niya maalis sa isip niya na kapatid niya pa rin ito. Hanggang sa makahanap siya ng pagkakataon na ibigay kay tatay ang pangtarak. Naroroon pa rin umano siya nang makipagbuno si tatay kay Emilia. Nanonood sa malayo. Sinisiguradong ligtas ang kaibigan sa kung anong maaaring gawin ng kapatid niya. Huwag umanong mag-alala si tatay dahil ilalayo ni Emil ang posibilidad na masangkot siya sa nangyaring yon. Ang ipinagpapasalamat niya na lamang ay tapos na ang paghihirap ng kanyang kapatid at kahit papano, malinis ang pangalan nito at tapos na rin ang sumpa sa kanilang angkan. Yun ang huling pagkikita ni tatay at ni Emil dahil noong mismong araw din na yon, nagpaalam si tatay kila lolo na kung maaari ay aalis na ito sa lugar nila para magkaroon ng bagong buhay. Napunta naman ito sa tiyuhin niya kung saan naroroon ang lupa nila lolo galing sa kanyang mga magulang. Tinigilan na rin muna ni tatay pansamantala ang pagdayo sa mga lugar para makahanap ng babaeng liligawan. Hanggang sa lumipat na rin sila lolo sa lupain nila. Nag-focus si tatay sa pagtatrabaho. Naging kargador ito ng barko. At nang minsang madako si tatay sa kabilang isla, doon na niya nakilala ang aking ina.